Alright, good morning. Pwede mo ipakilala ang sarili mo Yes po. or pakilala muna. Yes po. Hello everyone, my name is Teo po. So dun po pala sa concern ni sir, tinatanong niya po. Ika, saan ka saan ka nagtatrabaho sa ngayon? Para, Sir, para ma-plug mo na rin ng inyong... yes po. Hello everyone, my name is Teo po. Nandito po tayo ngayon sa Coco Bistro. Nagtatrabaho po ako ngayon dito as a server, a cashier, and barista po. At nandito po tayo ngayon sa QC Circle. Okay, so ang tanong ko sa iyo, ano ba talaga ang problema ng ating bayan? No? Unang-una, bayan natin ay napaka-mayaman. Yes po. Pero, sandamakmak ang mga naghihirap. Diba? Yes po. So anong problema ba talaga? Yung korupsyon o yung konstitusyon na kailangan palitan? Para po sa akin, sir, ang pinaka-main problem po is yung isa sa mga sinabi niyo po, which is corruption. Yung corruption po kasi natin, yung main na problema natin is nag-a-apply po siya sa government para po sa akin. Sa opinion ko lang po. Kasi po, since na corruption po ang pinag-uusapan natin, parang kumbaga yung mga parang pondo po ng bayan natin or parang pondo po ng para po mapunta sa mga mamamayan, papagawa po ng infrastruktura, mga buildings po natin, pati mga railroads, parang mga fundings po natin is napupunta po sa ibang tao, which is mali para po sa akin. Kasi po, parang pera po talaga yun ng mamamayan. So, para po umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, dapat po yung parang pera na yun, napupunta po sa tamang mga tao, para po sa mga Pilipino. So, illegal yung ginagawa nila na pagnanakaw nila. Yung mga taga-gobyerno, pag ninakaw nila yung pera ng tao, illegal yun, tama? Yes sir, tama po. Labag sa batas. Labag po sa batas. Ang tanong, bakit hindi sila napapanagot sa batas? Yan sir, iniisip ko rin po matagal na rin po yan. Sa yung nag-aaral pa lang po ako na bakit hindi po na huhuli yung mga ganyan na mga nagnanakaw ng pera or hindi po. Kadalasan po yung mga iba sa kanila nakakalusot, which is mali. Kailangan po dapat kahit government official ka, pantay-pantay po tayo lahat na sangay po tayo ng batas. Lahat po tayo dapat susunod sa batas kasi pantay-pantay po tayong tao. Kahit government official ka, kahit mataas po ang katungkulan mo, para sa akin po, parang inaabuso mo yung katungkulan mo kapag ikaw po ay nangungurakot or nangungurap sa natin, sa kaban ng bayan. So para po sa akin, mali po talaga yun. Mali, no? So, sa paniwala mo ba, nasisindikato o namamanipula ng mga kawatan sa gobyerno ang mga hukuman? Yes po. Actually sir, parang matagal na rin po talagang issue yan eh. Namamanipula po sila in a way na binibigyan po sila ng pera or binibigyan po sila ng share, hati po. So kumbaga parang minamanipula lang nila yung tao. Sa ganun na paraan, nakakalusot lang po yung mga yung mga Kung official. ikaw ang magiging presidente sa 2028, Yes sir. paano mo solusyonan ang ganung problema? Para po sa akin sir siguro kailangan po sir siguro maghihingi po tayo ng pinaka-idea kumbaga sa mga mamamayan natin kung paano masusolusyonan ng ganon. Kasi po kung pantay-pantay po tayong lahat, mabibigyan po sila ng karapatan ng idea kung paano po masusolusyonan ng ganon. Tapos po ako as a president ka po, katulad ng sabi nyo, pwede po kung gamitin yung power na yon para bigyan sila ng boses, para po masolusyonan yung corruption. Sa ganun na paraan, parang pantay-pantay po tayong makakagawa ng boses para masolusyonan yung corruption. Sa Amerika, hinugot ang ating demokrasya. Tama, mali? Yes po, tama. Tama. Alam mo ba na sa Amerika, mga mamayan, bilang mga juror, randomly selected, ang humuhusga sa lahat ng korte sa mga kasong korupsyon at iba pang mga kaungasan. Alam mo yun, hindi? Yes, alam ko po. Alam mo, gusto bang gayahin natin yung sistema ng hukuman sa Amerika rito? Trial by jury of the people, by the people, for the people. Katulad nga nung sabi niyo sir sa Amerika po na apply. At excuse me lang sir, tama po ba na yung mga nasasaklawan nila is pantay-pantay naman po yung Yes.
Oh, kasi yung mga jurors nila, nirarapol, hindi turo-turo. Ah, So, yung mga jurors, hindi pwedeng manipulahin. Apo. Kasi pagkatapos ng kanilang jury duty, balik na naman sila sa normal nilang buhay. Hindi katulad ng mga judge na sinusulduan ng gobyerno, hawak ng presidente, pwede sisibakin, pwede gawa ng masama, di ba? apo. Siguro para sa akin po, mas maganda rin yung way ng Amerika. Siguro po, ano lang, dalawa po kasi siya. Meron po siyang positive and meron siyang negative. Katulad nga po ng sinabi nyo, positive po na hindi siya pwedeng, hindi po siya pwedeng manipulahin. Pero, yung sa negative side naman po, may possible po na pwedeng, kumbaga yung parang Gapangin. gapangin yung parang influence. So, kung alam mo lang, napaka-protektado ng mga juror. No, mahirap dadaan sa karayom na walang butas ang gusto lumapit sa kanila para sila ay manipulahin Apo. at sindikatuhin. Case in point, yung kaso ni dating Pangulong Donald Trump. Trump. Diba? Yes po. Ni hindi niya kaya manipulahin yung mga Sa mga tao. tama. Yes po, tama. So, approved na sa'yo, arreglado sa'yo, may pairo sa bansang jury justice system. Yes po, approve para sa amin. Ayun, so, ang silpi tayo dalawang para. Alright, mga kapwa ko, soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit ang aking mga kahanay sa 99.9% masangit sa pera. Ito yung boses ng kabataan eh. Di ba? Universal language yung justice for all. Yes po. Tama? Tama. Maraming Tama, sir. salamat. Tama po, Salamat sa sir. inyong mga pananaw. Thank you rin po sa pagkain dito, sir. Paki-follow or share na lang po si sir. Tapos paki-like na lang po kung meron siyang Facebook or may YouTube. May YouTube ako, account ako, Mr. Juro. Mr. At ang aking advokasya ay pairal sa bansa ang jury justice system. Ang tawag ko doon, Juro Revolution. Para makamtan ang sambayan ng Pilipino, matagal ng mailap na pangarap Pinoy. Ano yun? Makatarungan at makataong lipunan. Approve? Approve po, sir. Boses ng Pilipinas. Iyon, no? Sir. Thank you very much. Hanggang sa muli.